Ating mga nagbabagang balita. Isang ama umano arestado pagkatapos binenta online ang katawan ng kanyang sariling anak na isang estudyante sa UC. Tutukan! Dapat ang gamot mo nagmamadali, hindi ikaw. Kaya mag-Loperamide Diatabs. One dose works in just 1 hour. Alagang Unilab yan. Magandang araw kababayan, simulan natin ang balitaan sa isang bata na umano'y na-rescue sa cyber sex trafficking. Ama, arestado matapos umano bininta ng katawan ng kanyang sariling anak sa isang dayuhan. Nagbabalita, Josh Miguel mula sa Cebu. Isang dalagang binatilyo na matatago sa pangalang Barbie na estudyante rin sa UC Pry ay nakararanas ng pang-aabuso umano sa kanyang sariling ama sa pamamagitan ng online. Ayon sa mga testigo, binenta umano ang kanyang katawan sa isang dayuhan na nakilala ng kanyang ama sa internet lamang. Susuriin umano ang mga testigong ito sa pamamagitan ng pagsusuri mismo sa biktima. Ano ba ang ginagawa sa'yo? Pinilit po ako ng aking ama na gawin ko po yung malalaswang bagay po. Para daw po yun, makatulong ako sa mga gastusin. Hindi ko din siya mapipigilan kasi sasampalin niya ako kapag lumaban ako. Ang kanyaring ama ay in-interview rin patungkol sa nangyari. Napilitan lang po ako kasi wala na po kaming pera, wala na po kaming pangkain, kaya nagawa ko yun sa aking anak. Tsaka pinagsisihan ko na rin yung aking ginawa. Nagbigay ng pahayag ang isa sa mga membro ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group patungkol sa ama na inaresto. Ang ginawa ng suspect ay ang pagpilit ng kanyang anak na sumagupa sa kalaswaang bagay sa pamamagitan ng online. At maaari siyang makasuhan ng Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act kapag ang bata daw ay ipinwersa na sumagupa o masali sa child sexual abuse ay maaari itong makulong ng habang buhay. Dagdag pa, ito ang mga tips kung paano maiiwasan ang pagiging biktima ng mga bata sa online child sexual abuse. Kailangan nating maging gabay sa mga bata patungkol sa online child sexual abuse at hindi maging mandaragit sa kanila. Kailangan nating panatilihin ang open communication sa mga bata at monitorin ang kanilang online na mga gawain sa lahat ng oras. Mahalaga ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa mga signs of grooming at paghihimok sa kanila na iulat ang anumang mga hinala na pag-uusap online. Kailangan nating ipaalam sa mga bata ang katotohanan ng internet sa lalong madaling panahon bago sila gumamit ng internet upang mabuksan ang kanilang mga isip. At sa panghuli, laging tandaan na gamitin ang parental control software features kapag ang bata ay gumamit ng cellphone. Nagbabalita, Josh Miguel Bonbon. At hindi talaga ng mga krimen ngayon, no? Pwede na gamitin ang social media bilang paraan sa paggawa ng mga malasang bagay. Kaya mga kababayan, palaging manatiling ligtas sa labas man o sa loob ng bahay at lalo na sa social media. Yan lamang po ang mga balitang pinatayan namin para sa inyo. 65 days na lang, Pasko na. Ano man ang hamon, ano man ang panahon, dapat kaming maglilingkod sa inyo. Ako po si Angelo Tartayo. Maraming salamat at magandang araw, kabayan.